Okay, so yan. Good morning, good evening, and or good afternoon to you guys. Ito tayo bagong lesson. Dapat ito ay matapos natin bago tayo mag-midterms. So, ito yung lesson 3 natin. So, ito po ay about sa C++ conditions and if statements. Okay? So, I think familiar na naman kayo dito, but not the topic itself or paano siya implement sa coding. But ito po ay ginagawa nyo na siya sa ating flowchart. So, hindi pa natin nare-realize pero nandun po si if condition sa flowchart. So, anong part po siya? So, sa if condition po natin is sa ating flowchart ay itong part na ito. Okay? So, si decision symbol or diamond symbol is meron tayong ang tawag natin dun sa loob niya, meron tayong statements dito. Statements. Okay? So, either kahit yan ay yung ating grade is greater than, or less than, something like that. So, yun po ay tinatawag na statements. Okay? So, sa coding po sa C++, ang if condition po ay ginagamit usually kapag gusto natin mag-filter ng ating magiging output or structuring your logics. Okay? Or logic in your applications or code. Okay. So, dito po sa part na ito or ito yung sample ng ating condition. Okay? Meron tayong dalawang scenario dyan. Okay? So, una, ito pong condition is true. Okay? So, dito po, by the way, ang structure po ng ating if condition is ito pala. Yan. So, int number, ito yung variable declaration. And then, etong sa baba, or etong if. Okay, kung papansin nyo, may if dyan. And then, ang kasunod ng if is itong part na ito. Okay? Yan. So, ano kaya yan? Itong part na to is ito yung tinatawag natin na statement. Okay? So, kung papansinin nyo, si statement po or alalahanin natin is yung nasa loob ng decision symbol. Kung ano man sinulat nyo doon, whether it's true or false, yun po yung magdidictate saan tayo pupunta, whether yan ay true or dito tayo sa baba na false output. Okay? So, in this case, so sabi dito, ang condition daw na ito or itong buong code block na ito is true. So, bakit kaya? Saburahin natin. Okay. So, balik tayo dito. So, sabi dito, diba meron tayong variable declaration na number. So, nasan po ba yung dalawang variable natin or saan natin ginamit itong ating variable? So, dito po siya sa part na ito. Okay? Bagawin ko yung kulay. Gawin natin blue. Tagalin ko muna to. Okay? So, ito siya. Okay? So, sabi dito, kung 'di ba, kung natatandaan nyo, once na maglagay ako ng data or mag-assign tayo ng data dito sa ating variable, basically maki-carry out siya kahit saan mo ilagay dito sa code mo. Kunyari may number dito. May number dito, ano yung value niya? Let's say ito ay 5 pa rin kasi ano yung nilagay natin? Number 5. So even kahit dito ang value ng ating number or variable number is 5. So for example, binago nyo yung variable natin. Ginawa nyo siyang 6. So si number natin or variable is magke-carry siya ng ah, value na 6. Kasi ano ba yung nilagay natin dun sa taas or ano yung dineclare natin sa kanya? 6. Okay? So, balik tayo dito. Burahin ko lahat to. Yan. So, yan. So, punta tayo dito. Sabi dito, bakit daw ito kaya ay true or yung condition na ito ay true. So to check
For example, gawa tayo dito ng symbol in relation with if statement. So sa C++, ang representation ng diamond symbol is if condition or if statement. Katulad nito. Okay? So kung papansin niyo, meron siyang start and then end. Okay? So saan daw yung mag-start yung code block niya? So basically, ito po yung alaman niya kasi ito yung pagitan natin. Okay? So unahin natin. So sabi dito, so sa loob ni if statement, meron daw nakalagay na or dito sa ating if condition, meron dun statement na nakalagay na number is greater than 0. Okay? So, ganyan yung representation niya sa ating flowchart. Ngayon, kapag ito ay nag-true, let's say true, kapag true, saan pupunta? Okay? And then kapag false, saan pupunta? Tanggal natin sa false. Dito natin ilagay. Yan. Let's say ito yung false. Okay? So, kapag true, ano pong mangyayari? So, sabi dito, kapag ito daw condition na to is true. Bakit kaya? So, kung i-check natin yung ating statement sa loob ng ating flowchart or ng ating diamond symbol or if statement, kasi ito yung sino yung statement natin. Ito po, ang statement natin. Yung nasa loob ng dalawang parentheses. Okay? So, sa base sa ating statement, ano yung nakalagay? So, meron tayong variable dito. Ano yung value niya? Ang value ng ating variable is number or 5. So, sabi dito, so another part ng statement natin, so si number ba daw ay greater than 0? So, tama po ba si 5 is greater than 0? Ano po yung magiging sagot natin? True or false? Siyempre, ang magiging sagot natin ay true kasi si number 5 is greater than 0. Kaya po sinabi na itong condition na to or itong code block na to ay true. Okay? So, balik tayo doon. Ngayon, ano pong mangyayari sir kung yan ay mag-true? Okay? So, meron kasi tayong dalawang part ng if condition. Okay? So, parahin ko to. So, may dalawa tayong part ng if condition. Meron tayong tinatawag dyan na else. Okay? Kung nakikita nyo si else, andyan po siya sa baba. So, si else is part ng if condition. So, 'di ba sa ating flowchart, 'di ba? Ito yung flowchart natin, kunyari yung start. Siyempre, magtatapos ka lang ba dito sa true? Hindi, 'di ba? Meron tayong false na way or meron tayong false na arrow or meron tayong path or arrow or pupuntahan ng ating flow kung hindi man mag-true yung statement natin sa loob ng diamond symbol. Okay? So, sir, ano po mangyayari kapag nag-true nga siya? So, kapag nag-true, so 'di ba sabi natin kanina, ang magiging output netong number greater than 0 is true. Okay? So, sa if statement po, kapag nag-true yung isang statement or yung loob ng kanyang statement, ang mag-execute po is yung nasa loob ng kanyang code block. Dictated by saan siya nag-start, okay? And then saan siya nagtapos. So basically, ito yung block of codes natin. Okay? Yan. Yung shaded na yan. So kung ano mang code yung nandyan, let's say C out, yan, true, yan yung magpiprint sa terminal. Okay? Ngayon, sir, paano pag nag-false? Di ba sabi mo may false din na scenario or another way na kapag hindi nag-true yung sa taas or yung statement natin na ito, syempre may pupuntan siyang another condition or another way na kahit mag-display lang, okay? Or let's say yan ay end na lang. So, dapat dalawa yung way pa rin natin. So, ano mangyayari? Kapag nag-false, if condition natin sa C++, saan siya mapupunta? Okay? Kapag po ito ay nag-false, saan siya mapupunta? Dito po sa else. Okay? Kung papansin ninyo,
laging magkadugtong yan. If, condition, statement, statement, or condition, and then, lagi meron tayong kasunod dyan na open, close, parenthesis, and then, may kasunod siyang else sa may baba. Okay? So, try natin mimic yung... So, try natin if else. So, ganito yung scenario niya. So, if open, close. Okay? Condition sa loob or statement. Condition or statement, panliban sa dalawa kung ano itatawag nyo. Open, close, open, curly bracket, curly, closing, curly bracket. And then, meron tayong else sa may baba. Else. Ito siya. So, ano po yung ginagawa ni else? Ngayon, kapag yung statement natin is hindi magto-true, let's say, ang value ko dito ay 7. 7 to, hindi 5. Okay? Let's say 7 yan. So, now, int number is equals to 7. So, ito ay 7. So, number, yung variable natin, 7 yung value niya. Okay? So, 7 is greater than 0. Mag-false pa rin pala. So, gawin natin siyang false. So, ano yung mag-false na value dito? So, basically, maglagay tayo dyan ng negative 1. Okay? Negative 1. So, kung negative 1 to, ano mangyayari? Yung ating variable is magkikerry ng negative 1. Okay? Is negative 1 greater than 0. Ano ang magiging sagot natin dito? Ito po ay mag-false. Kasi kung susundin natin yung order sa numbers, so mauna si negative 1, 0, 1, 2, and so on. Okay? So, etong part na to is mas mababa kay 0. So, basically, etong statement na to ay false. Kasi mas malaki si 0 kay negative 1. So, ano pong mangyayari? Kapag ganun yung scenario, hindi i-execute ni if statement itong code block natin dito. Okay? So, saan siya pupunta? Siyempre, mag-false po siya. Katulad ng ating nasa flowchart. Let's say, dito siya papunta. So, saan siya papunta? Let's say, dito sa else. Kasi, if hindi mag-true, X to, okay? So, saan siya pupunta? Dito sa block ni else. Ano yung i-execute niya? Yung nasa loob ng else state or else statement. Okay, so ano yung nasa loob nito? Let's say may cout dyan, cout, lagyan natin false. Okay, yan. So, delete natin to. Lahat. Okay, so punta naman tayo dito sa may kabila. Yan, ayan. Yan. Okay, punta tayo sa kabila. Bakit kaya ito ay false? Okay, bakit kaya siya false? So, nakalagay dito, if number is 5, less than daw. Ito naman, less than. So, number is less than 0. Ito ay mag-false. Okay? So, basically, babasahin siya ni compiler from top to bottom. Okay? Check na muna to, yung unang if statement natin. Kung mag-false to, pag nag-false, magpo-proceed siya dito sa pangalawa. Okay? Ngayon, pagka-execute nito, end of program. Okay? So, try natin siya. So, gawa tayo ng sample program. So, include iostream using namespace std in main. Yan. So, gaya natin yun. So, nakalagay doon nung una, int number or declaration ng variable. Number is equals to, let's say, 5. Okay? Variable declaration.
Next. So, nakalagay doon, paano tayo gagawa ng if statement, pwede nyo tingnan. So, ganito po yung syntax niya. So, yan, open close parenthesis. Yan, kahit gawin nyo muna yan. Kahit di nyo lagyan yun sa loob. Basta ito yung tandaan nyo. Pagkasulat nyo ng if, open close parenthesis. So, dito nyo lalagay yung statement. So, statement or condition. Okay? Next, after ni if, pwede kayong maglagay ng else. Okay? So, kung gusto nyo lang na may another way tayo ng pag-show ng ating text kapag yung isang statement natin ay nag-false. Okay? So, pwede naman iwan nyo to na wala unless kung hindi talaga kayo magdi-display or bibigyan ng hints user na nag-false yung indong condition. So, pwedeng mag-sit lang yan ng ganyan. So, cout, say true. Okay? Yan. Return 0. Yan. Save muna natin. Let's say ito ay sample. Dami pala sample. If condition. Yan. So, kapag na-run nyo siya, syempre magkakaroon tayo ng error kasi wala pang laman yung ating condition. So, balik muna tayo dun sa ating PowerPoint presentation. So, under C++ statement, so in computer programming, gumagamit tayo ng if statement kung gusto natin if else statement to run one block of code under certain conditions. So, basically, meron tayong mga conditions na kailangan natin ma-fulfill para, let's say, pumunta siya doon sa direction na yun. And another block of code under different conditions. So, ito example. Let's say, gusto nyo gumawa ng program na kapag yung grade ng isang bata is, ang percentage na nakuha niya is above 90, syempre, mag-assign tayo ng grade A or A sa kanyang card or equivalent na A sa kanyang card. So, for example, above 90 is A yung kanyang representation or ang kanyang mark sa card, and then kapag above 75 to 90, syempre B. So, above 70 65 or to 65 is C. Okay? Or let's say gusto nyo pass or failed lang. Ganito po natin siya gagawin sa program o sa programming. So, sa next slide natin, ito po yung syntax, yung katulad ng ginagawa natin kanina. So, under ng ating if condition, ayan. Ayan, so meron tayong open close parenthesis, open closing curly bracket, and then body of if statement or if condition. Okay? So, ayan. Next. Yan. So, let's say, gagawa tayo ng program na mag-interpret kung pasado ba yung bata or bagsak siya. So, ito yung sample scenario. We can write a program that determines whether the input grade is pass or failed. The program should then print an appropriate message based on the input. Okay? So, kapag nag-enter siya ng 75, syempre, pass. Okay? Kapag 63, syempre, failed. So, paano natin siya gagawin sa programming? Gagamit tayo ng if condition or if statement. Yan. So, ito po yung sample code niya. Okay, so try natin. So, gawa tayo dito ng if condition para sa evaluation ng grade ng isang bata. So, okay, so gawin natin contextual yung ating mga variable. Hindi siya number. Lagay ko dito grade. So, lagay ko initial value 0. Okay, wala pa naman. Kasi kailangan kong humingi ng input from user. Enter your grade. Okay, yan. And then, cin, saan ko siya ilalagay or saan ko ilalagay na variable yung ating in-enter or hininging input kay user. Siyempre, lalagay ko dun sa grade na variable natin. Okay? So, cout, enter your grade, and then cin, grade as our data storage. Okay? So, next, if condition.
Ito yung syntax, di ba? So, may CO tayo dun sa loob or yung body ng ating if statement. So, dito maglalagay ako, gusto ko unang statement natin, statement or condition for pass or pass. Yan. Natin. Yan. So, gusto ko dito tayo mag-print ng si student ay pumasa. So, let's say dito, cout, congratulations, congratulations, you pass. Yan. Okay? So, anong uh, condition ang ilalagay natin? So, grade. Let's say, ang passing grade ay 70. O, ano ilalagay natin? So, syempre, greater than or equals to 70. So, basically, kasali si 70, okay, as our possible numbers na considered na pasado si estudyante. Okay? Yan. So, see out, congratulations, you pass. And then, tara natin. Enter your grade. Ano yung mga papasang grade? Let's say 99 ka. Okay? So, ano yung lumabas? Congratulations, you pass. Okay? So, isa pa, run ulit natin. Okay. So, this time, ang ilalagay kong grade is, let's say, ang nakuha ang grade ng estudyante ay 63% lamang. So, ano lumabas? Wala. Okay? So, wala pong lumabas. So, basically, ano nangyari dun sa ating program? So, kung gagawa kayo ng mga application, syempre magtataka yung si user, oh, ba't walang lumalabas dun sa screen ko? Eh, nag-enter naman ako ng grade. So, sino po yung gagamitin natin? Si else po yung partner ni if. Na kapag hindi nag-true yung ating condition na to, syempre, may magdi-display pa rin na, let's say, dito naman, syempre, kung hindi above 70 yung nakuha nung 70 and above ang nakuha nung estudyante, syempre, consider natin yun na unfortunately, you failed. Yan. Okay? Yan. So, para natin. So, ano po ba ginagawa ni else? Ginagawa ni else is kapag nag-enter ako dito, let's say 67, ano yung lalabas? Unfortunately, you failed. Kasi, below 70 yung nakuha kong grade. Kasi, maglagay tayo dito ng 70. Saktong-sakto, 70. O, you pass pa rin. Okay? Next scenario. Okay, maglagay tayo 69.12. Yan. Okay? Unfortunately, you failed. Pero, yung ating magiging input doon sa ating grade is magiging 69 lang kasi ito ay hindi naka-double. Okay? Yan. So, 69 or 70.1, usado pa rin. Okay, let's say, pag-try tayo ng ibang input. Yung mga word input, paano pag loko-loko yung mga mag-input sa system nyo? Let's say, naglagay siya dyan, 1,000 po yung grade ko. Wow, syempre, pasado. 1,000 percentage ba naman eh, 'di ba? So, meron tayong mga ginagawa sa programming para ma-filter out yung mga ganun na senaryo. So, later sa ating discussion. So, balik muna tayo sa PowerPoint. Okay? So, next naman po, meron tayong tinatawag na relational operators in C++. Okay? So, ano-ano po ba yan? So, yan yung mga example. So, unang operator. Nakikita na natin yan. Less than, greater than. Okay? So, basic explanation na yan. Less than or equal, greater than or equal. Okay? Na-explain na rin natin yan sa ating mga last lessons. And then, sir, ano naman po ito? Equals equals or not equal. Eh, di ko alam kung nabanggit ko sa inyo yan. Pero si equals equals and then not equal is ginagamit para sa ating logical
testing. Let's say 1 is equals to 1. Ano magiging sagot natin dito? True. Okay? So basically, tinetest niya kung yung isang value is equal to the other value. So hindi naman kasi pwede nating gawin, lalo na sa programming, na ganito lang siya. Yung katulad lang sa math, 1 is equals to 1. Hindi po yan pwede. Magkakaroon kayo ng error dyan kasi yan ay magiging parang assignment. So, or assignment ng value. So, hindi po pwede yan. So, ano pong ginagawa or ano yung naisip nilang way, ginawa nilang doble na equals. So, basically, same logic equals or itatest niya kung equal ba yung dalawang value. Next naman po is itong not equals. So, ano po si not equals? Let's say, 1 is not equal to 1. Ano yung magiging sagot natin? False. Okay? Nagiging false siya. Kasi si 1 is equals to 1. Kasi lagay tayo ng panabago dito. 2 is not equal to 1. Ano mangyari? Lalabas dito ay true. Kasi not equal sila. So si 2 ba ay equal to 1? Not equal. So true yung ating condition. So dito naman sa taas, sir, paano naman to sa taas? So 2 and then equals to 1 siya. Ano po yung magiging sagot diyan? False. Na false. Kasi si 2 is not equal to or uh, is not equals to 1. Okay? So kasi nakalagay dito equals eh. Equals. Ito ay not equal. Okay, so yun lang po yung basic explanation dyan. So basically ito test whether if yung ating value ay magkapareho or hindi magkapareho. Okay? So ano yung sagot niya? Boolean. Okay, true or false. True or false. Okay, so balik tayo dito. PowerPoint pala muna. Okay. So next naman po is debugging. So ano po yung debugging? Ito yung kailangan natin matutunan. Kasi yung iba nagpapanik, hindi na pag di nagro-run yung program, naghahanap na lang ng mapagkokopyahan. Hindi na tinitingnan kung ano yung mali dun sa tinatype nila. Minsan yung cout naka greater than which is less than dapat. And then let's say yung end L nyo naka end 1 pala. So hindi nyo na tinitingnan. Ito po yung sagot. So tinatawag itong debugging. So ano po ba yung debugging? So what is debugging? So it is the process daw of fixing errors in software and web apps or in basic terms kahit sa inyong simple programs. Okay? Or code. So, ayan, sabi dyan, fixing errors. So, debugging is the process of finding and fixing errors or bugs in the source code of any software. So, when software does not work as expected, computer programmers study the code. So, ayan, study daw. Okay? So, intindihin yung code to determine why any errors occurred. So, they use debugging tools to run the software in a controlled environment, check the code step by step, and analyze and fix the issue. So, check nyo, babasahin nyo ulit yung code kung meron bang errors or wala. So, two main types of errors in programming. So, una dyan, yung tinatawag natin na syntax error. So, ito, ginagawa nyo din ito eh. So, yung cout nyo, imbis na cout na ganyan, ano nilagay nyo? Greater than, baligtad, cin yan eh. Ang cin siya. So, ito yung tinatawag natin na syntax error. Nagkamali lang tayo dito sa part na to. Okay? O sa syntax niya. So, ayan po yung tinatawag na syntax error. So, ano yung fix? Ito po yung ayusin nyo. Hanapin nyo yung mali. O, ito. Say, ay, nakita mo siya. Uy, mali pala ako dito. Bakit? Greater than. Eh, less than kapag cout, diba? So, ayusin natin. Okay? Next naman po. Yan. So, two main types. Oh, ito pa yung isa. Logical error. Ito yung tinatawag na logical error. So, logic error, a mistake in the implementation of programmer's intended
logic leading to incorrect results when program is executed. So logical error, so usually ito ay incorrect use of operators. Ano ba yung mga operators natin? Ito. So yung mga ibang flowchart nyo, karamihan doon is mali-mali yung operators na ginamit. Ah, yung instead na greater than dapat, less than yung nagamit. So mali yung logic natin doon. So, yun po yung tinatawag na logical error. Okay? So, so instead na si number is greater than, ano dapat, let's say greater than 75 para mag-pass. Tapos, and less than or equal to 100. Ngayon, ang nangyari is ganito. So, instead na ganito dapat, 75 or greater than 75 and grade, let's say grade is less than or equal to 100, ang nangyari, ang ginawa nyo is less than 75 and greater than or equal to 100. So, anong ginawa natin? So, basically, yung 75, 76, so on to 100 ay inekis nyo dun sa program. So, basically, yung kinuha nyo is yung outside range niya, hindi yung laman or itong range na to. Ang naging range no is ito 100 greater than 100 to infinity, and then less than 75 to infinity. Yan, so ganyan yung nangyari. Yun yung tinatawag natin na logical error. Okay, so di naman siya intended na magkamali kayo, pero mali lang talaga yung use ng operators. Okay, so maybe tama yung pagkakaisip nyo, pero mali yung pagkaka-implement sa pagsulat. Okay? Yan. So, yan, dalawa. So, syntax and logical error. Yan. So, ito. So, for example, this is an example of logical error. So, yan. So, enter number 99. 99 is greater than 100, which is mali. Tama ba? Tama ba? Mali. So, anong dapat i-fix nyo dyan? Sige nga, i-post nyo yung video, hanapin yung mali. Yan. So, ano yung mali? Okay, so eto po. So, baligtad siya. Ano ba yung i-output natin dito sa loob ng if condition natin na to? So, cout number is greater than 100. So, sabi dito greater than eh. Bakit yung nasa condition mo less than? So, dapat greater than. Okay? So, ano yung fix na ginawa? Nagkabaligtad yata. Yan. Yan. So, anong fix? Ito. Okay? So, ayusin po natin. So, greater than. Siyempre, yan. Ito na yung naayos na output. So, kung gagayahin nyo yan, so, try nyo siya gayahin sa inyong cellphone or laptop. Makahiran nyo. So, ito po yung lalabas. And then, try nyo din to. Kapag ito yung nakalagay. Palitan nyo. Magkakaroon kayo ng error. Okay? So, balik tayo dito. Ayan. So, let's say, punta na tayo dito. Gawa tayo ng program na magpiprint ng ABCD or ABCF kapag, let's say, A, makukuha nyo yung A kapag ang grade ay greater than, so let's say A is equals to 90 to 100, B is equals to 80 to 90, C is equals to 70 to 80. Okay? And then F is equals to 0 to 50. Yan. Okay? So, try natin siyang gawin. Saan ba natin ito pwede ilagay? Sa baba na lang. Yan. Okay. So, following this,
tanggalin natin yan, gawa tayo ng bago. So, meron na naman tayong declaration, cout, cin, kailangan na natin if condition. So, if, open close parenthesis, yan, open close curly bracket, if grade, okay? So, paano yan? So, range na naman. Basically, ang gagawin nyo lang dyan, yung ginawa nyo sa flowchart, ano yung mga laman ng diamonds nyo doon? Greater than or equals to 90, and, di ba, ang turo ko sa inyo, ganyan, ang end. While dito po sa programming, ang ating end is, yun na ito, ampersand. Okay? Or nasa 7 in your keyboard. While yung or is, yan. Okay? Yan po yung or natin. Yung nasa tabi ng curly bracket, closing curly bracket sa keyboard, or nasa baba ng inyong backspace. Okay? So, di naman natin gagamitin si or, si end lang muna. So, if grade is greater than or equal to 90, and grade is less than or equal to 100. Okay? So, nilalagay natin dito, cout is, ito yung para kay A. Okay? You got A remarks. Yan. Okay? Next naman po is yung B. Paano naman yung B? So, ano pong gagawin natin? Pwede kayo ditong magawa ng isang if condition pa. So, grade is greater than or equals to 80. Greater than or equals to 80. Ampersand, or end grade is less than or equal to 90. Actually, not equal. Less than lang. Okay? Yan. So, cout, you got B marks. Yan. Okay? Then, another one, pwede nyo copy-paste yan. Another one, let's say, baguhin naman natin to 70 to 80. Okay? Then, another one for greater than 0 and then less than 70. Ano ba nilagyan natin? 50 yata. 70 to. 70. Yan. Okay. Any grade below 70 is F or failed. Yan. So, try natin i-run yung program. Okay. Magiging tayo dito ng 100. Ano lumabas? You got A remarks. Okay. So, lagay kayo dito ng say 78. Ano lalabas? You got B remarks. Kasi 78 is greater than 80 less than 90. Bakit B yung lumabas? Tama. Hindi pala to. Hindi natin nabago. Yan. Okay, i-run ulit natin. Yan. So, 78. So, debugging. And debugging. So, may maling error na lumabas or may error ka napansin. Yan. So, tama na siya. You got C remarks. Okay? And then, kapag, let's say, 45% ang nakuha niya, you got F remarks ang lalabas. So, ito yung isang tinuro ko sa inyo. Sir, di ba sa mga flowchart natin, may mga ganyan, naka less than or equals to 90 pa. Di ba? Instead na less than lang, may equals pa. Okay? So, consider ko na lang yon. So, basically, medyo tama naman siya. Pero, in other scenario, magkakaroon kayo ng error doon. So, ito yung example.
enter your grade. Lagay natin dito, say, gusto ko palabasin si A. Kasi 90 yung grade ko, di ba? Ano lumabas? You got A remarks and you also got B remarks. So, bakit? Okay? So, basically, meron tayong ilang block of if statement dito. 1, 2, 3, 4. Okay? So, sa apat na yan, basically, individual decision symbol sila. Okay? So, okay, continue. So, yan. Yan. So, basically, meron tayong ilang if statement dito. 1, 2, 3, 4. Ngayon po, ang nangyayari kasi dyan, kapag nakaganyan yung if statement nyo, individual blocks po siya. Okay? Ngayon, pag binasa siya ng ating compiler, separate sila. Okay? So basically, babasahin niya to. Pagtapos niya dito, proceed sa pangalawa, pangatlo, and then dito sa pang-apat. Okay? So babasahin niya to. 1, 2, 3, 4. Okay? So kung mag-true man to, lalabas si you got a remarks. Piprint yan. And then, yung katulad kanina, yung 90 yung nilagay natin, 90. Eh dito ah dito sa pangalawang condition natin, naka 90 din, para silang 90. So lumabas na si you got a remarks dito, nag-print siya. And then ito, true din to. Siyempre, under siya ng ng range natin na to, equals less than or equal. So basically, kasama din siya dito. So ito ay mag-true yung condition. Ito din mag-true. So basically, mag-execute yung laman nito. Lalabas din si you got B B remarks. Okay? So, balikan natin yon. I-run ulit natin. Run ulit natin. So, 90. Ano ba? So, you got A remarks, you got B remarks. So, anong gagawin natin? So, pwede nyo pong gawin is tanggalin to. So, sa ibang flowchart nyo may mga ganun. So, consider ko na lang. Ayan. So, pag ni-90 natin yan, okay, lalabas, you got a remarks. Kasi hindi na siya kasali dito eh. Tama po ba? Okay. So, another scenario, let's say, nag-input si user ng 1,000. Kalokohan na naman. Walang lumabas. So, anong mangyayari po? Okay. So, dapat may lalabas din dyan. So, to solve yung mga problemang yon, kunyari, nasanay kayo na may equals pa rin dito. Wait, yan. So, may equals yan. Equals, and then equals. Okay? So, kung gusto yung ganyan mong gawin, meron po tayo tinatawag na else. Kung kanina, meron kayo nakitang else, ngayon po, meron tayong tinatawag na else. If. Okay? Yan. Ganyan siya. Else if. Okay? Yan. So, balik muna tayo dito. Bakit kaya tayo nagkaroon ng else if? Kasi po, kung i-display natin to sa flowchart, itong ganitong system, na individual blocks siya, 1, 2, 3, 4. So, basically, ganito yung mangyari dyan. Start, unang block, kasi ito yung 1, pangalawa, 2, 3, and then
4. Nakakita ba kayo ng ganyan sa flowchart natin? Hindi po. So basically, ang nangyayari kasi dyan, kapag nag-start yung program, pupuntahan niya to, okay? Pupuntahan niya din to, pupuntahan niya din to, and then, ito. Okay? So, pagtapos niya dito, babalik siya, pupunta siya sa number 2, 3, and then 4. Okay? So, ano nangyari dyan? Magkakaroon tayo ng logical error. So, hindi natin siya intended na ganun yung mangyari. Okay? So, mayroon po tayong tinatawag na else if. Ginagawa ko kanina. Okay? So, si else if po, ang ginagawa niya, to structure yung similar scenario na nakikita natin sa flowchart, yan po yung ginagawa natin sa C++. So, start, ano ba yung normal structure natin sa flowchart? Ganyan, statement 1. Kapag true, dito, execute to, and then end. Ngayon, kapag false, saan pupunta? Another decision symbol. Na kapag true, dito pupunta. Okay, and then end. Ngayon, kapag false, another decision symbol. Yan. Ito yung 2, 3, and then 4. Kapag false. Kapag true, yan, dyan pupunta. Dyan pupunta kapag true. Okay, so ano pong nangyari? Dito naman po, meron tayong structuring na kapag ito ay ang statement 1 natin, nag-false, okay, or nag-true, dito na siya pupunta, and then end. While yung kanina, hindi. Hindi siya nag-end. Pinuntahan niya lahat ng ating decision symbol. Okay? So, hindi scenario kapag nag-true to, print to. Ito lang naman lalabas. Kailangan ko palabasin. A. End. Kapag yung pangalawa, B. O, end. Diba? Kapag 3, end. Kapag 4, end. Okay? So, hindi natin kailangan yung kanina. So, basically, mali yun. Okay? So, yun ay logical error. Pero may gamit pa rin naman yun, yung ganong structure ng if statement. So, what I suggest is, ganito yung gawin nyo. Okay? So, structured siya na if statement with else if. If, else if, else if, and then else if. Okay? So, paano po ba yan? Diba yung ginagawa natin kanina? So, una, kapag, let's say, meron pa tayong, may Jira marks kayong lalagay dyan. Let's say, else. Unahin yung else. And then, if. Ganyan lang po siya. Okay? So, parang nagdagdag kayo ng another decision symbol dun sa may baba. Okay? So, ito yung problema natin kanina. So, I hope naintindihan to. So, ito yung isang problema. Pag, magawa tayo ng program, kailangan natin i-cater. So, ganyan. Enter your grade. Naglagay siya ng 10,000. Wow, 10,000%. Grabe ka na, boss. So, ano yung ilalagay natin doon? So, meron tayong tinatawag na invalid input sa programming. So, yun po ay pang-cater ng mga maling input. Okay? So, kunyari, nagkamali ng input si user. Kailangan natin bigyan siya ng context or inform natin siya na mali yung input niya. So, meron tayong tinatawag na else kanina. So, ano yung difference nitong else kay else if? So, si else if po is meron siyang condition. Okay? So, si else po, ang ginagawa niya, ito po yung magiging default uh, output or block when all the if condition are all false. Okay? So, yan. Kunwari, tinest niya yan. 90 to 100. Si 10,000 ba yun nandun sa range na yun? Wala. False. Si 80 to 90 na range, nandun ba si 10,000? Wala rin. Sa 70 to 80, nandun ba siya? Wala. Sa 0 to 70, nandun ba siya? Wala. Okay? Let's say, kung maglagay ako dito ng negative 89, wala din. Okay? Kasi nasan ba si negative 89?
wala rin siya dito. Pinakamababa natin, 0. So, anong gagawin natin? Instruct natin si user na, "Oy, user, mali yung input mo. Loko ka ba?" Hindi, joke lang. Lagay nyo dyan, invalid input. Okay? Just to say sa user na, "Oy, mali pala yung input ko." Diba? Diba sa ATM, pag nagwi-withdraw kayo, lalabas dun, insufficient balance or nagpa-load kayo sa GCash, sa, nakalagay doon, insufficient balance. Okay? Pag kulang yung ating pera doon. Okay? So, ganun din po dito. So, meron tayong nilalagay na invalid input. So, to give context sa user or yung gagamit ng system nyo na may mali siyang nagawa. Ayan, 45 kanina. Say, maglagay tayo 10,000. Wow. Ayan, nagwi-withdraw. Yan. No. Diba? Lumabas. Invalid input. So, ganun po gagawin natin. Okay? So, yun lang po ang ating discussion. So, sa finals po, ito yung mga makikita yung program. If statement. Okay? Kasama pa rin naman yung dati. So, mostly, ang ating exam ay practical na lahat. Okay? So, make sure na mag-review. So, ito yung mga isa sa lalabas sa exam. So, not exactly na ito. Okay? So, yan. So, good luck. Good afternoon, good morning, or good night to you guys. So, kung anong oras kayo nanonood nito. So, good luck sa ating exam and sa ating remaining activities.